Ano nga bang opinyon ko tungkol sa SIMEPA? Attorney G, nakakasama ba ang SIMEPA? Ang sagot ko dyan ay magdedepende kung mahirap ka, mayaman ka na, o nagsisimula ka pa lang. Dahil ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na kung minimum wage earner kayo, hindi kayo apektado ng batas na ito. At kung mayaman naman kayo, malamang tumatawa lang kayo. Pero kung nagsisimula pa lang kayo mag-ipon, kayo ang maaapektuhan ng batas na ito. Bago isinabatas ang Capital Market Efficiency and Promotion Act, may graduated scale na sinusunod pagdating sa tax rate ng mga deposito. Between 5 to 20% kasi ang dating buwis sa mga time deposit income ninyo. Depende kung gaano katagal ang placement ninyo. Pero ngayon, flat rate na 20% na lahat ito. Ang problema, ang time deposits ay kabilang sa mga tinatawag nating entry-level investments ito. Dito tayo lahat nagsisimula kung nag-iipon pa lang tayo. Kaya nga less than 1% lang ang naka-time deposit ng more than 5 years sa ating bansa. Ang mahigit 99% ng time deposits ang tatamaan talaga. At ito ang issue ko sa batas na ito. Dahil kung gusto talaga nilang targetin ng mayayaman, sana tinaasan din nila o pinantay man lang nila ang tax rate ng dividends at capital gains sa ating bansa. Yung mga buwis sa dividendo o sa mga kinikita ng bentahan ng shares at lupa. Dahil dito gumagalaw ang mga tunay na mayayaman. Ang tax rate ng deposit income sa Singapore ay 0%. Kaya sa tingin ninyo, saan ba nakaparada ang pera ng mga tunay na mayayaman sa ating bansa? Gina.